Kadalasan kapag gusto natin magtanim ng sibuyas kung tayo ay nasa bahay lang at gagamit tayo ng mga container, bumibili tayo ng mga seeds o buto na available naman sa supermarket, sa online o kaya naman ay sa mga garden store. May mga iba naman na ang itinatanim nila ay yung bulb na mismo ng sibuyas kagaya ng mga ito na nabibili sa palengke. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawa kung halimbawa gusto natin magtanim ng sibuyas at gagamit tayo ng buto o kaya naman ay yung bulb na mismo ng sibuyas? Kung tayo ay nagtanim ng sibuyas at gumamit tayo ng buto, ang mapuproduce nito ay isang peraso ng bulb ng sibuyas. At kung ito namang sibuyas na mismo na nabili natin sa palengke ang itatanim natin, ang mapuproduce nito ay isang peraso lang din ng bulb ng sibuyas. Ang ibig ko sabihin, bakit ako bibili sa palengke ng sibuyas at itatanim ko at makakapag-produce lang din ng isang piraso ng bulb ng sibuyas. Kumbaga, ang mangyayari, baliktaya lang. Kaya kung sakaling gusto talaga nating magtanim ng sibuyas at makapag-ani ng marami, gagamit tayo mismo yung buto na nabibili natin sa grocery, sa online o kaya naman sa mga garden store. Pero siyempre, dito sa garden, madalas pa rin ako magtanim ng sibuyas na mismo. May mga pagkakataon kasi na halimbawa, bumili ako ng sibuyas sa palengke at nakaligtaan ko sa rep o sa kusina at nang mapansin ko medyo malambot na hindi na magandang ipangluto. So imbis na itapon ko siya sa basurahan, ang ginagawa ko, itinatanim ko na lang para baka sakali makapag-produce pa ng isang peraso ng sibuyas. At syempre yung dahon niya, pwede nating magamit sa sabaw, sa sopas o kaya naman ay sa nilaga o kung saan pa man. Kaya doon sa mga mahilig sa bunching onion at gusto niyo ng maraming supply ng bunching onion sa bahay niyo, pwede kayo magtanim ng bulb ng sibuyas para yun nga makapag-produce ng bunching onion at hindi na kayo siyempre bibili sa palengke. Okay, ito yung aking mga sibuyas na nakaligtaan ko sa kusina. Kung mapapansin nyo, medyo yung iba medyo malalambot na at medyo medyo malapit na siyang masira. Pero pwede. So yun guys, no, pwede palang itanim yung sibuyas galing palengke. So 1:1 nga lang yung magiging bunga niya, no? So dapat pagpipili tayo ng mga sibuyas na galing sa palengke ay yung yung magugulang na, tapos yung mga hindi na siya pwedeng gamitin. So pwede siyang itanim, no, mga kaagri. So tuloy natin yung video ni Kuya. Nating itanim ang mga ito. Ang gagawin lang natin, itong dulong bahagi, gupitin lang natin o kaya ay basta matanggal lang natin yung dulong bahagi nito bago natin siya itanim. At yung lupa naman na gagamitin natin, kagaya ng lagi natin sinasuggest, kailangan ito ay malambot. At yung container na gagamitin natin ay mas maganda kung at least umabot man lang siya ng isang dangkal yung lalim niya para hindi mahirapan yung ugat na kumilos, para medyo mas maganda na makapag-produce siya ng makakapal at malulusog na mga dahon. Okay, ganun pa rin ang ginagamit ko. 3 parte ng lupa, isang parte ng carbonized rice hull, isang parte ng coco peat. Pero kung wala kayong coco peat, pwede kayong gumamit ng rice hull. At syempre, yung pataba natin, yung vermicast. So isang parte din ng vermicast. Kung marami kayong vermicast, pwede yung dagdagan niya. So kung matatandaan niyo yung mga sinabi ni Kuya, no, yung mga uri nung soil or nung lupa na pwedeng pagtaniman ng ating mga sibuyas. So tuloy lang natin mga kaagri. Para mas maging mataba yung ating tanim. Kapag itatanim na natin, mas maganda yung tamang distansya ng mga sibuyas para hindi sila nagsisiksikan kapag nagkaroon na sila ng mga dahon. At syempre kapag ang sibuyas kasi medyo dikit-dikit sila, yung mga ugat nila nagkakaroon ng kompetisyon sa pagkuha ng nutrisyon sa ilalim ng lupa. So yung tamang distansya niya, halimbawa ganito, ibaon nyo lang ng konti, hindi naman kailangang ibaon siya sa lupa, tama lang na nakausli yung kanyang ibabaw na parte. So, kailangan pala nasa ibabaw lang siya ng lupa, no? So, hindi masyadong malalim. Pagkalipas lamang ng isang linggo, magkakaroon na ito ng mga dahon. Iwasan ang palagi ang pagdidilig o laging basa ang lupa. Ang mga sibuyas ay madaling mabulok kapag nababad sa tubig. Sa mga panahon ding ito ay maaaring magbigay ng karagdagang pataba upang mapabilis ang paglaki at pagkakaroon ng mga berdeng dahon. Gumamit ng fermented plant juice 1 o 2 beses sa isang linggo. So, yun mga kaagri, no, yung fermented plant juice, ito yung mga galing sa mga prutas, yung mga binulok na saging,
mansanas, apple, sangki. So ayan yung galing sa fermented plant juice, no? Mga binulok na mga prutas. So tuloy natin yung video ni Kuya. Kapag umabot na sa isang dangkal ang mga dahon ay maaari nang umpisahan ang pag-ani. Ito ay maaari nating gamitin bilang pampalasa sa lugaw, sabaw, sopas at iba pang lutuin. Kung hahayaan, maaari itong magkaroon ng laman sa ilalim ng lupa pagkalipas ng 4 hanggang 6 na buwan. Depende ito sa variety ng sibuyas. May mga pagkakataon pero bihira lamang mangyari na nagkakaroon ng 2 o higit pang bunga sa ilalim ang sibuyas. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.